Mo kasi Jen, yung United Arab Emirates Opo. na kinabibilangan ng mga 7 bansa yan eh. Oho. Pero ang pinaka-popular dyan yung Abu Dhabi at saka Abu Dhabi. yung Dubai. Opo. Yung kanilang mga drainage system, hindi akma doon sa mga ulan na malalakas at matagalan. Mukhang hindi na napaghandaan ko, ano? Eh, kasi sino nga na ba nang makapag-iisip, disyerto yan. Alam naman nilang ang ulan ay estranghero sa lugar na yan. Nako, tama. Oho. Ang totoo niyan, dahil nga walang ulan, inaararo nila kung minsan yung ulap para lang mag-precipitate, para lang umambon kahit konti. Talagang inaararo po, ah. So, yung drainage system nila, hindi talaga designed para sa isang matagalan at malakas Opo. na mga pagulan. Kaya yun, walang tutuluyan ng tubig. Kaya alam mo, mahirap lumabas. Diba? Totoo po. Ang sabi ho ng kanilang parang pag-asa, counterpart ng pag-asa, isang buong taon ang ibinuhos na ulan. Itong tagpong ito, Kong. Ganun katindi daw po. Sa loob ng 2 araw, lahat ng buhos ng ulan sa loob ng isang taon, Oo. na ibuhos na Ayan. ng 1 araw o 2 araw lang. Yun nga po. Eh, talagang hindi nakahanda. Totoo po, Kong. Pero ganun pa man, sa kanilang sitwasyon ay buhay po ang internet, buhay po ang komunikasyon. Baka may nanonood sa atin sa kanila ngayon, Kong. Ano ba ang gusto niyo iparating sa ating mga OFW sa mga lugar na yan, Kong? Aba siyempre, ang una ay yung iba yung pag-iingat, maging mapagmasid, mga vigilant kayo dapat dahil kahit kayo siguro nabulaga dyan sa pag-ulan na yan, dala na rin po ng tinatawag nating climate change yan. Hindi na tayo nakasisiguro Opo. sa estabilidad ng ating mga weather systems. Kaya mapag-ingat po tayo at mapagmasid. Ayan, opo. Mukhang milyon din pala, Kong, ha? Ang OFW sa lugar na yan, pag pinagsama-sama. Kasama na rin pala yung Oman, yung iba pa mga bansang katabi dyan sa area na yan, Kong. Napakarami ng mga Pilipino Opo. dyan, lalo na sa service sector dyan, ano? Sa mga bangko, sa mga malls, sa mga restaurants, lahat ng tourism services ng UAE Opo. ay halos lahat ay Pilipino. May nagbiro nga sa akin na isang driver na galing ng Pakistan. Opo. Sabi niya, napakarami ninyong Pilipino rito. Okay. Siguro kanya kapag ang Pilipino umuwi kanya ng lahatan, Sabay-sabay, opo. babagsak kanya ekonomiya ng Dubai. Ganun katindi pala. Ganon sila ka-efficient at gusto ng gobyerno ng Dubai ang ating mga kababayan. Opo. Nako, yan po ang ating pinangangamba. Kasi sa huling ulat, Kong, ay meron na pong i-report ang DMW na 3 OFW ang nasawi po dahil sa pangyayari na yan, Kong. Siguro nga, hindi man inaasahan yon, di ba, na nakikiramay tayo doon sa mga 3 kababayan nating nasawi, ano? Opo. At alam naman natin na yung pagbaha na yan ay hindi naman nila talaga inaasahan. No? Tama, no, ha. Yan po. Ito kung ang ito ang lungkot natin kapag ang ating mamamayan, yun ang ating produkto. Sa lahat ng bahagi ng daigdig, hindi po pwede sigurong walang OFW, no? Kahit na kaduluduluhang bahagi na ng daigdig siguro, ko. Tama ka dyan. Kaya pag nagkaroon ng isang malaki ang kalamidad o kaya sakuna, man-made yan o hindi, palaging may Pilipino kaya Ayun, dyan. may Pilipino kayo nadamay. Nakita mo yung mga Houthi Houthi rebels. Opo. na rebels na ginugulo yung pagdaan ng mga kalakal dyan sa Red Sea. Opo, oho. Akalain mo pati mga Pilipinong mga seamen ay Opo. nadamay, naapektuhan. Meron pa yata may napatay, merong nabihag. Itong huli po, parang 3 OFW din ang nabihag. At mukhang nanawagan pa nga ang leader ng Kamara, si Speaker Martin Romualdez, na gawin ang pinakamabilis at mapayapa, ligtas na kaparaanan sa pamamagitan po ng OFW, ng OWA, ng DMW at saka ng Department of Foreign Affairs, Kong. Bukod po dyan, Kong, pag-usapan din natin, kasi, aywan ko ho, baka nakatawag din ng pansin sa inyo, ito hong naging survey ng Okta Research. Ang tinanong ho nilang ating mga kababayan, ano ba ang nakapagbibigay ng pangamba sa ating mga kababayan, Kong? At lumilitaw, dito po sa kanilang survey, nangunguna pong alalahanin, major concern ng mga Pilipino ay ang
inflation, Kong at mga kababayan. Doon po sa kanilang tugon ng masa survey, Okta Research, para daw po sa unang quarter ng taong kasalukuyan, 2024, 66% ng mga Pinoy ang nagsabing most urgent national concern ay ang pagkontrol sa tumataas na presyo ng mga bilihin at ng serbisyo. Yan po ko, ipinakikita po natin sa telebisyon. 44% ang concern, dapat daw po abot kayang pagkain. 44% rin ang dagdag sahod, 33% naman ang paglikha sana ng mas maraming trabaho, at 30% ang pagbabawas ng kahirapan, Kong. Tama lahat yan, Jen. Nagtataka naman ako sa Okta kung ba't nagsasurvey pa. Alam mo, 1 taon na yan eh. Kumbaga, obvious na, no? Oo. Pumunta ka lang sa kanto, nakipag-usap ka sandali, siguro hanggang 5 to 10 minutes lang. Lahat yan mapapalitaw mo, hindi ka na kailangan mag-survey. O, ganun ho ba? Totoo yan. Yung inflation na yan, binabanggit na natin, 1 year ago, Opo. di ba dalawang klaseng inflation, isang banner. Yung banner, nandyan yung nakapaloob yung basic commodities. Yan po. At saka yung langis, yung fuel. Opo. Yan ang mahirap na kontrahin. Volatile yan. Yes. Diyan nakasakay, diyan sa banner inflation na yan. Hanggat yung basic commodities, lalo na yung pagkain, diyan 44%. Opo. Nakasakay diyan sa inflation na yan. Yung inflation na yan, banner. Okay. Hindi yung core inflation. Opo. So, banner inflation tawag dito. Opo. Yung core inflation, madaling anuhin yun eh, madaling bakahin yun eh. Pero yung banner inflation, na dyan nakasakay yung pagkain, basic commodities, tsaka yung fuel, nandyan. Oho. Hindi na kailangan i-survey yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi nga ng mga papagbiro nating mga kababayan. Pero ayan, tinatayuan ko, tama lahat yan. Ayan. Kapag ka inflation, mataas ang bilihin, lalo na yung pangunahing pangangailangan, siyempre, ang una nilang aadhikain, kailangan yung dagdag sahod. Opo Dagdag naman. kita. Oho. Kaya nga ang pangalawa, nakikita mo, magkakasunod yan, paglikha ng maraming trabaho. Ayun. Oho. Yan ang consequence ng ng mataas na Nabilihin. banner inflation. Opo. Pero dinagdag nila ko yun daw ang pagiging malusog. Ang most urgent personal concern. Lumalabas daw po ng 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi, habang 57% naman nagsabing nais lamang nila na meron pong pagkain araw-araw. Simple. Magkarugtong yung dalawang yan eh. Ganun po. Paano kang lulusog kung wala kang pagkain na makakain araw-araw? Di ba? Tingnan mo mabuti yan. Balibaligtarin mo man yan, iisa lang ang tinutuko niyan. So yun talaga nilitaw Pagiging dyan. malusog, Opo. hindi ka lulusog kung ang pagkain hindi supisyente. Oho. Lalo na kung pagkain mo ay yung nutrients na kinakailangan na mapunta sa katawan mo. Opo. Yun naman ay pinagkakait ng pagkakataon. Kasi nga, maaaring nakain ka, maraming kanin lang ang kinain mo. Puro kanin lang pala, no? Puro kanin ka naman, nilagyan mo ng asin at saka mo sinamahan ng tubig. Naku, oho. Abay, lumaki ang tiyan mo. Pero hindi ka nabusog. Oho. Di ba? Oho. Maaaring nabusog ka, pero walang nutrients. Ayan, opo. Hindi ka malusog. Nabusog ka, pero hindi ka malusog. Kaya sabi niya, nais lamang may makain araw-araw. Ayun. Pero yung pagkain na gusto niya, yung makapagbibigay ng kaukulang nutrients, para lumusog siya. Nung isang araw pala ko, mai-share ko lang sa ating mga kabayan. Nung isang araw, meron kaming naging guest. Di ba naipasa nyo na po yung, yung development law tungkol doon sa asin? Yung dapat ay napipirma lang ho ng Pangulong Bongbong yan na dito pala, naging guest namin yung pangunahing producer ng asin sa Pilipinas. May mantakin niyo pala kung sa 100%, tanging 7% lang pala ang naipuproduce ng local. 93%, puro imported na pala asin paano kasi natin. yung ginawang batas noon, Yung asin law, po. ayaw na yung ipagamit yung rock salt. Ang gustong gamitin para tumalino raw ang mga Pilipino, ay yung anong tawag doon? Iodized salt. Yes po, oo. Hindi ba kami napagawi sa Turkey nung nung nakaraang linggo? Sa Cappadocia, sabi niyo, Cappadocia. Cappadocia. Opo. Sa Turkey, alam mo ba yung yung iodized salt? Walang lasa. Hindi ba yung ginaganyan Opo.
Maniwala ka sa akin, gusto ko nang ibuhos lahat yun para lang magkaroon ng konting alat eh. Wala talaga. Ganun, oho. Hindi ko nga maintindihan kung anong klaseng asin yun eh. Nakalagay naman doon, salt. Salt, opo. Nakalagay S. Oho. Yung pepper kasi, letter P. Ganun po. Sabi ko, palitan nyo nga ako nito ng M. Ano daw yung bakit M? po, Oho. Matabang. Pero yun po ko nga, ang sabi nung nagpuproduce, main producer sa Pilipinas, ng asin, well, bagamat kakaunti na lamang pinuproduce nila, kung nasunod natin yung pagkakaroon ng iodized salt, kasi isa sa pangunahing dahilan daw po, kaya isinabatas ito, una, yung problema sa thyroid, yun hong goiter. Pero pangalawa, sa mga pangunahing dahilan, ay para daw po tumalino ang bata. 31 years ago pala, na ipatupad yung asin law, ay parang sa halip na bumuti, tumalino po ang bata ko. At ang ating mamamayan, mukhang kabalintunaan po ang nangyari. Paano Bumagsak pa mapapatalino mo produksyon ng lamang asin. sa asin ba? At least, at least may ipalagay mo, iodized. Opo, iodine. adequate na yung asin. Paano yung kinakain naman nila? Yung magmula 1 taon hanggang 5 taon, nakita mo yung mga malnourished lahat ng mga ano natin. Nako, oo. Pagka malnourished ang bata, pati yung growth niya is stunted. Stunted, opo. So paano mo sasabihin yun? May pagtibay nga natin yung yung iodized salt. Opo. Yun lang bang asin ang makapagpapatalino sa tao? Palagay mo naging matalino. Paano naman yung katawan niya? Yung, di ba? Sabi nga niya. Ibang vitamina, ibang nutrients na kailangan. Ano po? Hindi ba yung kailangan kasi makakain ka ng sapat at saka yung mga kaukulang nutrients, Oho. maisama lahat sa kinakain mo Ayun, oho. para lumusog ka. Oho. Pero at least, Kong, alam niyo naman, nung nakarang nagkwentuhan kami ni Nelson naluluha siya sa telebisyon may mantakin mo, may mga pagkakataon daw siya, ang baon lamang niya kanin tsaka asin Pero at least kahit pa paano po, nabusto. Pero yung sabihin, ako man, dumating sa ganun pagkakataon. Baka hanggang ngayon po, kung meron pa rin ganyan. Pero at least kung asin na lang. Oh. Anong itatanong mo sa matabang po ba o maalat ang gusto ninyong asin? Yung ba yung ating box populi ngayon? Hindi pa. Yung resulta, nung ating sinasabi kayo i-quote natin, yung resulta ng survey ng Okta. Pero lagyan natin ng konting twist, Kong. Kasi ginamit nila yung major concern. Tayo naman, gamitin natin yung terminong ipinag-aalburuto nyo rin ba? Ayan. Ipinag-aalburuto nyo rin ba? Parang bulkan ito, Kong. Ready na po sumabog ba ito? Masyadong mahaba yan. Umaalma ka na rin ba? Gano'n na lang. Sige nga po. Di ba? Umaalma ka na rin ba? Yan, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayan. Kasi yung inflation po ang ating tinutukoy dito, ha? Kung ang sagot niyo po ay opo, letter A. Kung ang sagot niya naman ay hindi naman po, kaya pa naman. Hindi pa naman kami umaalma. B, hindi po. Ang inyo po mga reaksyon ipadala po sa ating text hotline. A, oo. B, hindi po. 0953-562-5088. 0960-447-6535. Landline 8784-7450. At huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga responses sa ating pong social media pages. Live tayo napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami, Radyo Agila Northern Luzon, DWIN, Radyo Agila Metro Cebu, DYFX, at ang Radyo Agila Mega Manila. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan. This po, magandang araw. Just relax the knee. Ba, after i-adjust, biglang Hamon ng mundo. Mula noon hanggang ngayon, Biyernes puro magagaan na subject matter ang ating tatalakayin. Tama po naman kayo dyan. Pero minsan ko, mayroon talagang hindi maiiwasan Kasi ito medyo sa tono ng mga tanong mo, masasabi ko ito'y maselan na subject matter. Opo, tama kayo dyan, Kong. Medyo malalim ito at siguro baka gusto mong gumawa muna tayo ng konting pagbababala. Halimbawa, bato-bato sa langit.
Ang tamaan. Ang tamaan, Oo. kahit mabukulan, ay huwag magalit. Ayan, particular na po. Matyak, ngayon ka lang, Kong, sa tingin ko may Kasi mga di ko naman Opo. inaasahan na may magtatanong na ganyan. Na, Opo. ang mga buong akala ko, maraming, kagaya ng sinabi mo, marami nag-aatubili. Ngunit siguro, dumami ng dumami ba yan? Ayun na nga po, yung nagpaparating sa ating palatuntunan. At tsaka ngayon, Kong, baka malamang magkaka-interest din po mga vlogger. Baka mamaya may mga reaction video sila at gamitin itong ating palatuntunan. Kong, ano ha? Alam mo, Jen, ako, ang masasabi ko dyan, kaya siguro nagkaroon ng ganyang programa ay nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions. Ano? So parang social problem na ba ito, Kong? Dumating tayo sa ganung punto? Magkakaroon ng relasyon sa problemang panlipunan. Kasi yung mga sinasabi mong nagsisipunta sa kanya, Opo. at nag-uulat sa kanya, kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina, ay naghahanap ng kasagutan kasi. Opo. Naghahanap ng access sa ating justice system. Isa po yan. Yan ang institusyon na nakalatag sa ating demokrasya, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Ngunit bakit nababypass ito? Okay. Halimbawa, doon na nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Opo. Yan. Pangkaraniwan Ang po yan. binabanggit mo ba ay yung programa na pangkaraniwan ng pinag-uusapan, naging byword nga yan, na ito, nagkaroon ng problema, marital problem, marital dispute. Opo. At pumunta nga kay Senador Tulfo, Yan. halimbawa. Opo. Ano na nangyari sa ating katarungang pambarangay din? Opo. Kasi ang ating batas nakalagay, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungang pambarangay. Tama po kayo. Opo. So, ang sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating barangay justice system? Well, aminin natin hindi, Kung mukhang dumarating po sa ganung punto. Parang talagang ni iba nga, ni hindi na sila lumalapit dyan. No, sige, palagay Katarungan mong, pambarangay, opo. palagay mong medyo humina yun. Sa Opo. lahat ba ng pagkakataon, mahina? Wala bang barangay nakagagawa ng tungkulin nila na payapain halimbawa yung nag-aaway ng mag-asawa? Well, out of 42,000 barangay siguro ko, meron naman, ako naniniwala, meron naman talaga. Halimbawa, meron tayong, kung pag-uusapan naman ay employee-employer relations, alam mo, yung ating NLRC, merong, Opo. as a quasi-judicial body, meron silang tinatawag na parang SENA ito yung first entry approach, na kung saan nagkakaroon ng alternative dispute resolution. Opo. So, pwedeng conciliation, pwedeng mediation, pwedeng arbitration. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito, Opo. yung technical na gawain ng mediation, conciliation, or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution, ito yung nananatiling confidential Hindi naman ito ginagawang public Opo. Ganun pala yan. Kinakailangan, no? ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Opo. Dito sa sinasabi mo, alam mo, masasabi natin, hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulfo, Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema, Oo. isa siyang masasabi nating substitute Parang hindi mo pwedeng substitute yung justice system Okay. Yung justice Opo. system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Siyempre, due process of law. Tama po Kailangan yan. parehas. Oho. Parehas mong nakikita Ang magkabilang panig. yung magkabilang panig. Opo. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaring hindi nangyayari yon. Kasi merong napapahiya Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kunwari yung mag-asawa. Tinawag.
At pagkatapos, pagka hindi mo paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko, may nagkakapahiyan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta ron para sa ganun, masermonan yung asawa. Ayun na nga po. Kung halimbawa misis naman ba yan, ay oo. public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant, Nako, oho. at para mapahiya. Alam mo, itong paraan na to, hindi ito ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Aha. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts. Pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So dapat ganun pala ito tinatrato. Ganun ang trato. Ngayon, kung halimbawa, ikaw yung gumagawa niyan, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun eh. Kaya nga sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong huwes na mamamagitan. Opo. All in observance of due process. Pag nalagpasan nyo yan kung technically, parang hindi Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi, oho. Ngayon, nagiging public, nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali eh. Kasi ba? Oo. public, may napapahiya, may na-humiliate. Opo. Kung minsan kasi yung process, well, makikita mo, abusive, it can be abuse, oppressive, at hindi naman impartial. Opo. Sabi ko nga sa'yo, wala namang ebidensyang ilalatag doon. Ay, siyempre po. Ang huwes titingin sa pamagitan ng ebidensya. I-assess niya, susuriin niya. Sa mga tweed, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganong klaseng pamamaraan na maaring sinasabi mo, ako po'y pantulong, ako po'y pinupuntahan. Ngunit, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun, opo. At nababypass, lalong humihina ang institusyon natin sapagkat binabypass mo. Yun ang masasabi ko dyan. Ako, wala akong personal na issue laban kay Senador Tulfo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does more harm than good. Oho. Kasi, hindi naman, yung conciliation na hindi mapapayapa eh. Opo. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero ang sabi kasi ng iba, hindi, Jen at Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras lang ng kanyang programa, nasasagot agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo. Gwardiya kami, halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Kapag tinawagan po yung hepe namin, natatakot eh. Kaya ang nangyayari ngayon, lahat ng benepisyo namin na ibibigay at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyari yun, halimbawa. Opo. Nangyari, isolated case. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng galit sa'yo. Maring hindi galit, ngunit hindi ka na niya siguro opo. titingnan, kagaya ng yung pagtingin niya dati na isang mabuti kang tauhan, Empleyado, halimbawa. tauhan, Sapagkat opo. gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya at daanan ninyo sa conciliation sa paraan na maliwanag na maayos ninyo Maayos, opo. nang walang mapapahiya, hindi ganun ang ginawa mo eh. Maaring ang isang partido ay nagkaroon ng madali ang resolusyon sa panig na yon. Ngunit yung kabilang partido ay merong problema doon. Nagkaroon naman ng masamang impresyon yung kabila. Opo. So, ano ngayon ang epekto sa lipunan as a whole? Hindi ba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon. Nagiging public ang pagre-resolve. Hindi ganon yung patakaran ng ating judicial system. Meron pa pong halimbawa, isang motorista na inapi ng isang otoridad, law enforcer o policeman, sa tingin niya, aping-api yung isang driver eh. Kaya para bagang itong driver na ito, nakikita niya na makakakuha siya ng katarungan pag humingi siya ng tulong. So, paano na nangyari ngayon sa ating kapulisan? Yung opisina ng pulis natin, doon ka magsusumbong eh. Opo. Doon ka maghahain ng complaint. Kaya nga, madali naman yan. Magpapablatter ka rito. Iahain mo. Ngayon, dapat, kumus yung mga pulis na yan, ang may mandato talaga para sa ganito, ikaw ang sumbungan talaga eh. Opo. Sa mga tweet, sa isang araw, siguro ang daming sumbong sa'yo.
Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga pulis na ito na gumawa ng programa at makiusap sa TV5 halimbawa at sa anumang klaseng television. Opo. Silang gumawa ng programa. Kasi police sila yung program, marami. Opo. Halimbawa, isumbong mo kay mamang pulis. Pwede nga naman. Di ba? Opo. Kasi meron silang mandato eh. Kasi yung pagbablog ni Senador Tulfo, walang mandate yun eh. Oho. So, ano yung legal personality, ano yung legal authority niya para mag-resolve ng internal disputes? Wala. Halimbawa, nakipag-usap yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun, merong legal bearing? Oho. Wala. Binding mo, wala naman. Hindi binding yun kahit saan. Sapagkat, walang authority eh. Ayun. Walang legal basis. Yun ang nakikita ko. So, sana nasasagot natin yung tinatanong ng mga kababayan nating sumusulat sa'yo. Pero ang tanong nito, kung bakit kaya tayo nahulog sa ganong sitwasyon na ang tao sa halip na sundin yung mga prosesong binabanggit natin, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pa po mga programa sa television at radyo, siguro ng mga public service, parang mas gusto pa nilang lumapit doon kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. So, siguro yung iba na ipagkamali nila na akala nila yung madalian. Yung madalian na pagkuha ng relief, halimbawa. Opo. Yung iba kasi gusto lang nilang mapahiya yung kalaban nila kaya itatawag niya kasi public ito eh. Ibig sabihin diyan, nasesensationalize. Opo. Parang may vigilantism dito eh. Opo. 'Di ba? Kasi public. Ang nature ng conciliation and dispute resolution, confidential ito. Para walang napapahiya. Para sa ganun, lasting. Opo. Ang magiging output nito, Jen, ay yung tinatawag na restorative justice. Ganun pala yun. Ibig sabihin, Opo. merong healing. Opo. Ibig sabihin, merong magagamot. May pagpapatawaran. Yung relasyon, magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Hindi retribution. Hindi punitive. Opo. Kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari wala na yun. nun? Opo. So yung inaasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at saka yung employee, nagkaroon siguro ng konting naiabot yung kagyat na relief. Pero yung epekto ng kabuuan, Opo. merong isang void doon, merong isang nasaktan doon. Oho. At hindi malilimot yun. Maring matagal bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime na yun. Ito yung problema eh. Siguro pwede nating gawa ng example dyan. Opo. Noong panahon ng matandang Roma, Opo. Roman Empire. ancient Opo. Rome, yung Opo. Roman Empire. Alam mo yung mga gladiators, di ba? Ay, opo. Oho. Nandun ka dun sa, ano yung tawag dun sa mga yung audience, yung gallery. Ayan. Oho. Kasi, yung panahon ng Roman Empire, mga barbaric yung iba dyan. Ay, opo. Oho. So, gusto nila yung patayan. May gumawa pa ng pelikula niyan. Yung gusto yung bumuhos ang dugo, yung pugutan ng ulo. Ligwak. Oo. At kapag ka merong napatay doon at lumigwak ang dugo, palakpakan pa yun. Yes. Tuwan-tuwa sila doon sa spectacle na yun. Opo. Hindi ganun yung pagre-resolve ng ano eh. Hindi ganun ang pagre-resolve. Maring yung public napapantasize dito sa ganito. Maring natutuwa siya eh. Pero pag tiningnan mo, hindi ito yung kailangan. Hindi ganito yung paraan. Oho. Lalong umihina. Nababypass ang ating mga institutions. Ilan ang institutions natin Opo. na pwedeng palakasin at pwedeng pagtulungan yan? Oho. Meron kang PAW. A Public Attorney's Office. Opo. May Public Attorney's Office ka. Ako, nakaaway na po niya yun. Isa sa kanilang misyon ay tulungan. Ang totoo niyan, marami ring nire-refer si Senador Rapi Yes. doon sa PAW. Palaging ganun daw ang ginagawa. Kaya Opo. nung narinig ko sa isang interview si Pau Rueda Acosta. Rueda Acosta, sabi niya, kami lang naman ang tampulan ng ano niya, pero puro repair lang naman sila sa amin. Opo, sulatan. Bakit hindi na lang dumiretso halimbawa? Sila yung merong mandato. Sabi ko nga sa'yo, NLRC meron. Opo. Ang human rights meron. Meron po. Yung mandato na nasa ilalim ng batas kasi merong alternative dispute resolution. Merong opisina dyan. Attached agency yan ng Department of Justice. Okay. Ang tungkulin nila, mag-train sila ng mga mediators, mga conciliators, mga arbitrators para pagtulungan. Kasi kinakailangan may training yan dyan eh. Tama po. Ang usapan kasi, yung malawakang pagsasaayos
yung long-term na epekto ng pagsasaayos, yun ang interest ng gobyerno. Hindi yung pag-awayin mo yung partido. Ang sabi kasi nila, kung pag dumaan kami dyan, napakatagal eh. Minsan umaabot kami ng taon. Parang sa tingin namin, Yun ang proseso eh. hindi na kami nakakatanggap ng hustisya eh. Yun ang proseso kasi, Jen. Kaya baka namamali, nalilisa yung mga kabayan natin na dahil sa gustuhan lamang nila na madalian. Oo. O madalian nga, pero nagkasundo ba? Oho. Naayos ba talaga? Yun ang tanong. Naayos ba talaga? Hindi naayos eh. Ayun. Isang halimbawa, isang misis na binugbog ng kanyang mister, may mga ganun kong, ano? Hihingi ngayon ng tulong sa kanya, yung misis. Eh di, siyempre, ang lahat ng viewers, mga nakikinig at mga supporter niya, kampi lahat doon sa misis. Ngayon, eh, hindi siya makaganti. At least doon niya, napagmumura man lamang yung mister. Sa kabilang banda, na ipahiya yung mister, nakaganti man lamang siguro yung misis sa kabilang banda. Ayun, pinaghalimbawa ko yung gladiator spectacle sa matandang Roma. Yun pala yun. Yun lang appetite mo na makaganti ka sa... Pero hindi talaga yun ang paraan para ayusin Oho. ang sigalot ninyong mag-asawa. Oho. Hindi yun ang pamamaraan ng batas. Opo. Ang pamamaraan ng batas natin, due process, kaya may katagalan ng konti dyan. Di ba? Ngayon, kapag hindi kayo makapaghintay, ayun nga, pupunta nga kayo doon. Ngunit, ang tanong natin, hindi po substitute yun ng ating judicial system. Kung ang tanong nila dyan, ay yung concern nila, tama ba yun? Hindi siya substitute ng ating mga korte at ng ating mga piskal. Oho. Sa mga tweed, walang basbas ng batas yun. Yung method ay arbitrary din. Opo. Sabi ko nga sa iyo, pangkaraniwan abusive, oppressive, sapagkat hindi ino-observe ang due process dyan. Oho. Kung sino ipapapahiya, ay mapapahiya. Oho. Ewan ko kung nag-training siya sa conciliation. Kasi talagang pinag-aaralan yan. Hindi ka pwedeng maging mediator, hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator kaya, kung hindi ka nag-training. Pangkaraniwan, mga abogado ito. Ngayon, kung wala kang kasapatan na training dyan, at ang gawain mo lang para takutin mo yung para lang mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila, Opo. wala namang ganung proseso ang ating mga batas dyan. Meron pa mga pagkakataon ko, halimbawa, siyempre, isang tao na inapihaliwa ng pulis, siyempre, takot siya. Otoridad yun eh, may baril, hindi makakibo, hindi siya makakibo. Siguro, ang nagawa na lamang niyang kaparaanan para makaganti man lamang, kahit papaano, lumapit doon sa programa, para yung pulis na yon na umabuso sa kanya, ng api sa kanya, ay apihin din doon sa palatuntunan. Pero na-monitor ba natin yung mga ganyang klase? Ano naman ang nangyari kaya? Binalikan kaya ng pulis naman yon? Maaring mangyari rin yon. Posible po Maaring hindi ngayon, ngunit sa mga susunod na panahon, baka may mangyari uli. Ito yung sinasabi natin. Ayun. Ang kinatatakutan natin, kailangan kapanatagan at estabilidad ng lipunan. Oho. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaring panandalian na bigyan mo ng konting resolusyon. Ngunit yung pangmatagalan, hindi ka nakakasiguro na walang babangon uli na problema dyan, na baka mas malala pa sapagkat hindi na ayon doon sa inihingi ng ating mga institusyon. Ayun. Kung paano ayusin at re-resolbahin sa tamang paraan Opo. at sa paraan na itinatadhana ng mga batas. Bago ako lumipat doon sa isang bahagdan pa kong bilang kasi yung style ng yon mukhang nadadala niya sa plenaryo ng Senado. Pero doon sa punto lang na ewan ko lang kung may portion ba o kaya ay may dahilan ba, kasi kung ginagawa niya ito, may kasama pong programa at may kasamang vlog. Well, kapag ka nagbablog ka, may insentibo kong mas malaki ang kita, mas marami ang views eh. Hindi ho kaya yun ang motivation? May kita ba yan? Ang laki ho nakita yan, Kong. Ba't hindi mo sinabi sa akin, di sana nag-vlog din ako. Pero hindi ako gagawa ng para sa akin sapagkat hindi naman ako preskal eh. Kasi Hindi naman ako korte. Siguro pagpaliwanag na lang. Pero hindi yung... pwede po. Nako, kung ilang milyon, Kong, sa loob ng isang buwan, kung sabihin nyo lang 1 milyon, 2 milyon, putong-puto ho. Baka hindi lang. merong ethical issue yan at saka merong fiscal issue din yan. Sapagkat kung Ano ba yun? kumikita ka, teka muna, nagbabayad ka ba ng buwis sa kinikita mo? Kasi, at kung may ginagamit siyang halimbawa network, wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamit, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag Nagpo-programa siya. nagpo-programa, napahiya yung ba? Merong may legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Ayun,